So magandang araw mga ka-poultry and mga di ka libre. So ngayong araw is ang ating content or information na ibibigay sa inyo is kung paano mag-compute ng egg production ng isang paitlugan na business. So ang pagbibigay ng presyo po sa ating mga itlog hindi po tansya-tansya or nakadepende sa market natin. Halimbawa, nakita natin sa market natin, ganito yung presyo nila. Susundin din natin yung presyo na ganun. So, meron po tayong proper at tamang step sa paglalagay ng presyo sa ating mga itlog ng ating mga manok or ng ating mga paitloging manok. So kung bago ka pa lang sa business na papaitlugan ng manok, is kailangan alam mo to. Kasi dito mo malalaman kung saan mo i-range yung presyo ng itlog per pieces na napoproduce mo sa inyong poultry. And para rin matrace mo kung talagang kumikita ka ba or malulugi ka ba or kikita ka ba. Depende sa kalagayan ng market ng itlog sa inyong lugar. Nakadepende rin kasi yan sa egg production na napoproduce ng inyong mga RTL or paitloging manok. And nakadepende pa rin din yan sa halaga ng feeds sa inyong lugar or sa inyong area. So nagbabari yan. And depende pa rin sa supply ng mga itlog sa inyong area. So kung masyadong madami ang demand, bababa ang presyo ng mga itlog. Ganun din sa egg production ng inyong mga paitloging manok. So kung mababa ang egg production nyo, may posibilidad na tataas ang presyo ng itlog. And kapag tumaas din ang presyo ng mga feeds sa area natin. So halina't samahan nyo ako para malaman natin kung paano pagko-compute ng cost of production. So dito sa pagko-compute ng cost of production ay hindi natin isinasama dito yung nagastos natin sa pagpapagawa ng building, sa pagbili ng mga RTL or yung mga paitloging manok, or yung cost ng cages na pinaglalagyan natin ng mga RTL natin. Ibang po yun, ibang aspect po yun, or nasa ibang category siya. So nasa category siya ng investment. Hindi po siya kasama sa cost of production. So hindi po natin pwedeng ilagay yun or isama yun sa pagko-compute ng cost of production. Kasi doon po yun dapat sa category na sa investment para malaman natin yung ROI natin. Ang cost of production po is ibang category sa pag-compute po. So ganun po ang paglalagay ng presyo sa bawat piraso ng itlog. Hindi po isinasama ang cost of building, cost of RTL, and cost of nung mga natin, yung cages. So halina't samahan nyo ako kung paano mag-compute. Para to sa mga baguhan, and sana makapadagdag information sa mga nag-i-start pa lang. So dito sa cost of production, ang binigay nating example is para sa 100 heads, para madali nating computein. Meron tayong exact number. So ang mga given numbers na kailangan natin is kung ilan yung number of heads ng alaga natin,
Pangalawa is yung egg percentage of egg production. So halimbawa 80-90%. So dapat pag may paitlogan kayong manok, alam mo kung ilang egg production na po-produce mo per day or yung average egg production mo. So dito is binigay natin. So nasa conservative tayo, conservative numbers. 90% of egg production equals 90 eggs. And yung next given number na kailangan nating makuha or dapat alam natin is kung ilang kilogram ng feeds consumption sa lahat ng mga paitloging manok sa loob ng isang araw. Kung ilan yung nakakain nila sa loob ng isang araw. So dito is 11 kilos for 1 day. Tapos kailangan alam din natin yung yung presyo ng feeds natin sa area natin, yung per kilo. So kailangan natin 'yan. So dapat alam niyo 'yan, guys. So dito is sa akin 32 pesos per kilo ang halaga ng feeds. So unang step natin, kailangan nating kunin yung egg production. Katulad na nabanggit ko kanina is 90 eggs ang aking produce per day or yung average egg production ko. So 100 heads, ito yung formula, guys. 100 heads, multiply lang natin sa 90%. So 100 times 0.9 equals to 90 eggs per day. Sa sunod naman nating step, ito guys. Sundan nyo lang ako, guys, para ito yung guidelines nyo sa pag-compute ng egg production ng inyong manukan or ng inyong paitloging manok. So kailangan nating kunin kung gaano karami ang napoproduce na egg per dozen. So ito yung gagamitin nating formula per dozen, per 12 pieces. So i-divide natin yan sa isang dosena yung mga napoproduce nating egg per day para yun yung gagamitin ng numbers dito sa cost of production. Pwede rin natin gamitin yung per tray, 30 pieces naman yun, pero para sa mas madaling computation is per dozen ang gagamitin natin. So ito yung formula na gagamitin natin. So yung 90 eggs i-divide natin sa 12 pieces. So saan natin nakuha yung 12 pieces? So ang isang dosena is merong 12 pieces na piraso ng itlog. So kaya yun yung numbers na nilagay natin. 90 divided by 12 equals, so ayan, 7.5 dozen. So ibig sabihin 7.5 dosena ang napoproduce natin sa loob ng isang araw. And ito naman yung next na step na gagawin natin para sa pagkuha ng cost of production ng ating mga paitloging manok. So ito is kailangan ninyong malaman, guys, kung baguhan pa lang kayo sa pagninegosyo ng paitloging manok. So ito is kung magbi-business ka, kailangan alam mo to. Hindi lang basta tantsahan kasi para meron kang basehan kung magkano ipe-presyo mo sa isang pirasong itlog na napoproduce mo. So ang susunod na step natin is get how many kilogram of feeds per dozen. So ibig sabihin nito, ano nga bang ibig sabihin niyan? Kukunin natin kung ilang timbang ng feeds ang nakukonsumo ng ating mga manok sa isang dosenang itlog na napoproduce natin. So kung bibigyan ko ng example, halimbawa sa isang dosena, ganito yung
feeds na napoproduce ng lahat ng mga manok natin. Halimbawa, 1 kilo ang ano niya na kukonsumo ng mga manok para makapag-produce ng 1 dosena. Pero ito yung talagang proper computation, guys. So, yung total ng feeds consumption natin sa loob ng isang araw, for example, 11 kilos yung pinapakain natin, 11 kg of feeds consumption. So, i-divide natin yan sa 7.5 dosena kasi yun yung nakuha nating answer doon sa ilang dosena yung napoproduce natin sa loob ng isang araw. 11 kg divided by 7.5 dozen. So, ang ating makukuha sagot is 1.4666 kilograms of feeds. So, yun yung ibig sabihin, ganun karaming feeds ang kinakain ng ating mga manok para makapag-produce ng 1 dosenang itlog or 12 pieces ng mga itlog. So, ganun, yun yung pangatlong step natin na gagawin para sa pagko-compute. So, ang sunod naman natin gagawin is kung gaano karaming feeds ang nakukonsumo niya per dozen. So, kukunin na natin dito yung yung kung ilang feeds ang nakukuha sa per pieces ng itlog. Para so malapit-lapit na tayo, guys, na makuha natin yung cost of production. Ano pala ito? Itong step natin is kung magkano. So, ang next step natin is get how much of feeds per dozen. So, ang next step natin, kukunin natin kung magkano yung halaga or yung presyo ng feeds na nakukonsumo nila sa napoproduce natin 1 dosenang itlog or sa 12 pieces ng itlog. So, ito naman yung computation na ibibigay natin. Siyempre, meron na tayong given numbers ng kung gaano kabigat or ilang kilo ang napoproduce natin sa 1 dosena. So, 1.4666. I-multiply natin yan sa per kilo ng feeds. So, multiply 32 pesos per kilo. So, ibig sabihin, ang ating ang presyo na nakukonsumo natin or total na nakakain ng ating mga manok para makapag-produce ng 1 dosena or 12 pieces ng itlog ay 46 pesos and 93 centavos. So, 46.93. So, 47 pesos per dozen ang ating nakukonsumo or yung halagang nakukonsumo nila para makapag-produce ng 1 dosenang itlog. So, next naman natin gagawin is, ayan na yung per egg. Kukunin natin yung pinaka cost of production. So, get how much cost of production per egg in 1 dozen. So, nakuha na natin kung magkano ang nakukuha nating or kung magkano yung nakukonsumo nila sa 1 dosenang itlog. So, 46.93 pesos or 47 pesos divided by 12 pieces. So, yung 12 pieces is yun yung conversion ng 1 dosenang itlog. Kasi 1 dosenang itlog, meron tayong 12 pieces of egg. So, per egg na yung kukunin natin rito, yung presyo. Ito yung formula para makuha natin yung cost of production ng mga itlog na napoproduce natin per pieces. So, pwedeng 47 pesos divided by 12 pieces. So, ang makakukuha natin, ang magiging presyo natin ang farm gate price na magiging presyo natin
sa ating poultry or sa ating mga paitloging manok ay 3 pesos and 91 centavos per egg. So, ganyan po ang pagkuha ng cost of production. So, yan ang pinaka-cost of production natin. So, kung bago ka pa lang sa pagpapaitloging manok is kailangan alam mo to. Para meron kang basehan kung magkano yung ipepresyo mo sa isang pirasong itlog. Pero, itong nakuha nating cost of production is hindi pa kasama dyan yung labor, yung bill of electricity na ginagamit natin, bill of tubig, and yung mga nagagastos natin sa multivitamins or sa mga vitamina na binibigay natin sa ating mga alagang manok. So, baka sabihin nyo na yan na yung magiging yung iba kasi pag nakita yan yung farm gate price is sasabihin yan, iisipin nila yan na yung kailangang presyo ng isang itlog. Hindi po. Kasi meron pa pong idadagdag dyan. Pero para sa natin, sa vlog natin ngayon for today is ito lang yung na kukompute natin. So, ganyan lang po ang pag-compute ng cost of production sa isang poultry or sa isang paitlugang manok. And sana is nakabigay information ako sa inyo at para sa mga baguhan dyan, para malaman nyo kung paano yung kukompute ng cost of production, para meron kayong basehan kung magkano nyo i-range yung egg per pieces nyo. So, hindi po tansyahan ang yung pagbibigay ko po ng presyo dito sa sa ating poultry or paitlugang manok is hindi po tansyahan. So, meron tayong basehan and yung proper na pagkuha ng presyo ng ating mga paitlugang manok. So, hindi po yan tinatansya and hindi po tayo nakadepende lang yung pupunta lang tayo sa palengke, tatanungin natin kung magkano yung presyo ng itlog sa mga nagtitinda dyan and i-range din natin. So, dapat alam mo to para alam mo ring laro-laruin yung pagpepresyo ng itlog sa area nyo. So, nagbavary po to. Nakadepende po yan sa presyo ng feeds. Depende yan sa egg production ng inyong poultry or ng inyong paitloging manok. And nakadepende yan sa demand sa area nyo. So, sana nakatulong tayo itong simple video natin. And kung nagustuhan nyo to, huwag nyong kalimutang mag-subscribe, i-like yung natin, yung personal vlog natin. So, kung hindi man kayo mag-subscribe, walang problema. It's my personal vlog and maraming salamat kung mag-subscribe kayo sa ating channel. And magandang araw muli. God bless us all. Peace!